Alice. Ang tanging bagay na titira sa aking pagkatao. Ang pangalan na tila di ko mabibitawan kapalit man ang aking buhay. Marahil sarili kong kaluluwa ay di ko na pagmamayari. Pakiramdam ko ay isang dekada na lumipas mula sa pagkabago ng aking buhay. Pero sigurado ako wala mang isang taong makakapansin sa aking pagkawala. Ngayon ang kaluluwa ko ay nasa kamay ng isang demonyo. Hindi mapawi-pawi ang balisa na nararamdaman ko dahil sa bagal ng pagtakbo ng oras dito sa aking barong-barong na tinutuluyan. Mahigit 1 taon na rin akong bihag ni Azriel, isang kakilakilabot na nilalang na kumukup sa akin. Ika-23 ng Marso. Kabilang buhay ang aking kapatid dulot sa isang banggaan, tila sa aking takot, ako lang ang namalagi. Sa huling salita niya bago naputol ang kanyang hininga, ibinulong niya sa akin ang pangalan ng aking anghel, si Azriel. 24 ng Marso. Dumalaw sa distrito ni ate ang isang lalaking matangkad at nasa balingkinitang katawan. Bigla akong kinalibutan sa nakita ko. Sa kanyang likuran ay may pares ng pakpak. Sa sandaling iyon, sigurado akong siya ang tinutukoy ng ate ko. Huling pumatak ang aking mga luha at nagmakaawa sa bisita. Tumitig siya sa kawalan at kumapit sa kate. Sa aming kasunduan, ang kaluluwa ko kapalit sa pagkabuhay ulit ng aking kapatid. Lumiwanag bigla sa silid at sa saglit na iyon, iba't ibang nilalang ang aking namasdan. Nahuli ko ang maikling sulyap ng aking ate, isang kaluluwa na lamang nakasimangot o umiiling habang unti-unti siyang kumukupas. 27 ng Marso. Sa aking muling pagkamulat, sinalubong ako ng mga gumagalang maligno sa aking kwarto. Pinigilan ko ang aking paghiyaw na may biglang bumulong sa aking tabi. Si Azriel! Hindi niya kumitaw hanggang sa natapos siya sa pagpapaliwan na aking namasdan. Dahil sa kasunduan, ngayon ay nakakakita na ako sa mata ng anghel. Makaluluwang ligaw ay malamang magtitipon sa aking kinaroroonan. Nag-alangan ako sa pagtanong tungkol sa aking kapatid. Pinagsisihan ko ito sapagkat siya raw ay tuluyang nabaliw at nagpakamatay. Wala na akong naramdaman, tila ubos na ang aking mga luha para tanggapin ang realidad. Ika-30 ng Hunyo. Matagal ako nagluksa sa aking mga kawalan. Hindi lang sa yumaong kong kapatid, pati na rin sa aking kaluluwang kinuha sa akin dulot ng pakikipagsapalaran sa demonyo. Minsan nakikita ko siyang umuuwi ng duguan. Wagas na kalungkutan ang nakapinta sa kanyang matumal na muka. Siya ay pandali ang magpapahinga at sa aking pagkagulat, siya ay magdadasal sa harap ng krus. Matagal na ako nawala ng pananampalataya sa Diyos. Kung ang isang nahulog na anghel ay meron pa ring pananalig, ano pa kaya ako? 20 ng Agosto. Sa nakarang ilang buwan, patago akong tumatakas para maglibot at makatikim naman ulit ng sariwang hangin. Malimit akong makasalubong ng masasamang kaluluwa na hangaring maghiganti. Hatid nito ang bugbog at pang-aabuso ni Azriel. Pero gaya sa anghel, hindi ako nakakaramdam ng kahit anumang pisikal ng sakit. Alaman kong layunin ng mga espiritong ligaw ang pakpak ng anghel, sapagkat ito ay isang anting-anting. Ika-23 ng Agosto. Sa pagkakataong ito, nakita ko nalulumbay si Azriel. Tinanong ko sa kanya na may pag-aalala sa tinig ang kanyang inaabala. Hinaplos niya ang aking pisngi at tumitig sa aking mga mata. Siniguradong di ko ito kailangang biglang bahala. Bumilis ang pagtibok ng aking puso at nawalan ako ng hininga. Walang dudang nahulog na ang loob ko sa kanya. Ika-30 ng Oktubre. Sa ilang buwan ko na siyang nakasama, nag-iba ang pananaw ko sa mundo. Napagtanto ko na ako'y kanyang pinagtatanggol. Hindi na ako lumabag sa kanyang mga utos at minsan sinasabayan ko siya sa pagdadasal sa kinikilala niyang Diyos. Nung dumating ang kinagabihan, ako'y tinawag niya at hinawakan ng aking kamay. Sabi niya ay ako'y makakalaya na. 100 taon na ang nakalipas. Tama lang na ako'y palayain na. Nanlaki ang aking mga mata at nagdesisyon tanggahin ang kanyang pasya. Saka ko pinagtapat ang tunay ko nararamdaman sa anghel. Mayos, 2,149. Unti-unti ang nagugunaw ang daigdig. Ilang tao na lang nanatili sa mundo. Ngunit tinago ko siya sa ilusyon ng karimlan. Di hayag na siya'y immortal. Ako si Azriel, anghel ng destruction at tagapagbantay ni Alice ng 100 taon. Simula ang aking pagkahulog nang umibig ako sa tao, kay Alice. Sa araw ng aksidente, wala na rin sana siya sa mundo.
Ngunit ibinigay ko ang kalahati ng aking lakas. Binihag ko siya sa 100 taon, lihim na tinago ang katotohanan. Siya'y naging bilanggo sa aking pagkasarili. Sa aking pagsisisi, ibinuhos ko ang aking galit sa kanya. Ngunit sa lahat ng aking ginawa, nalaman rin ni Alice ang totoo kong intensyon. Salamat, ang sabi niya. Sa gabing iyon, tinapos ko ang kanyang buhay. Gamit ang sungay ng Behemoth, isinaksak ko ito sa kanyang puso. Sa wakas, pinakawalan ko siya sa aking pagkagapos, sa langit siya mapaparoon. Lumabag ako sa utos ng Diyos, kung walang hanggan kong ipapasa ang bigat ng aking pagkasala, huwag lamang itong danasin ni Alice.